Yes, mayroon akong magandang opinion na medyo pinagtalunan namin ni Mrs. Yung pagdidisiplina sa bata. Mukhang sa sobrang pakialam ng gobyerno, parang hindi na tama yung pagdidisiplina sa mga bata. Ano yung sinasabi mo, May? Ipaubaya na ang mga anak sa magulang magdisiplina. Bakit? Kasi kaya nga nagkaroon ng pamilya ang mga magulang, mga anak, kaya i-handle. Saka na lang sila pumasok kung maghingi ang magulang ng tulong kung paano gagawin ang disiplina ng isang anak. Kaya lumalaki ang mga ulo ngayon ng mga bata kasi kagaya niyan, imimidya pa. Ang mga bata, Lalong tumigas ang ulo. lalo tumigas ang ulo. Kasi may panakot sa magulang. Kaya ang opinion ko, mali. Mali yung imimidya yung ganyan na salita na tinatakot ang mga bata, tinatakot ang magulang dahil sa pagdisiplina. Ang magulang tuloy nagiging masama. Nahihirapan tuloy. Nahihirapan kami mag-adjust sa mga anak namin. Yun lang ang akin. Okay, so narinig nyo sa isang inaya na naobserbahan niya, although ang aking may bahay ay hindi siya mahilig sa ang tawag nito sa social gathering, pero dahil nga sa narinig niya rin sa social media, bigla siyang na-blood kanina nung nakikialam na naman yung mga nasa otoridad na gagawa ng batas para sa mga bata. Para bang tinanggalan na natin ng karapatan yung magulang paano disiplinahan. So, gumawa kayo ng batas. Ganito yung aking recommendation. Gumawa tayo ng batas na pag hindi na disiplinahan ang mga bata, ang magulang ikulong natin. Mas maganda yon. Basta below 18, pag nagkasala yung bata, ang magulang natin ang ikukulong natin. Kasi, hindi niya kayang disiplinahan ang kanyang anak. So, mababawasan ang trabaho ng otoridad. Okay, maraming salamat. Suna ngayon, Suna. So, maraming mga opinion. Alam na natin maging opinion. Kung ikaw magbibigay opinion na medyo hindi ka pumapabor sa Pangulo, normally negative. Kung ikaw ay nagpapalakas sa Pangulo, medyo positive. Pero sa totoo lang mga kasama, tama yung ginawa naming press conference kahapon sa Manila, sa Malate, na hindi namin itinuloy ang naka-schedule na rally sa Liwasang Bonifacio o sa buong Manila City. Dahil may natanggap kami mga information na medyo may gagawin ang masasamang loob. Hindi lang in fairness naman sa makakaliwa, although makakaliwa ang gagawa yan, pero mayroong mga ibang mga grupo na gustong samantalahin, sirain ang nagrally at ipataw sa mga nagrally para maging rason na mayroon silang ikukulong o kaya maging dahilan pagmamarsyalo. At kami patuloy ang sisihin kung nagkataon na yon. So iniwas namin ang sarili namin sa mga ganong sitwasyon dahil ang pakay ng United People's Initiative ay para pangalagaan ang katahimikan ng bansang Pilipinas at punain ang mga Pilipino, ang lalo na sa mga nasa gobyerno, na ayusin nila ang kanilang pagsiservisyo sa taong bayan. Tingnan nyo, mayroong na-recovered, mayroong intelligence report doon sa Padre Paura, may nakuhang paraparnalias ng demolition ng pampasabog. So, hindi natin alam kung anong mga pakay na mga teroristang grupo na ito. Dahil nga sa aming banta na ayaw namin masisi kami, hindi namin itinuloy ang rally because ayaw namin maging dahilan ng kaguluhan ng ating bansa. Ulitin namin, ang UPI ay para sa taong bayan at para sa ating bansa. So, magpasalamat kayo sa United People's Initiative dahil binigyan namin
ng impormasyon ang taong bayan at ang ating gobyerno, lalo na ang mga kapulisan at ang intelligence unit natin. Pasalamat kayo. Kayo mga mystery media, ano kayo ngayon? Wala kayong nakuhang iparating na kayo ay umiwas sa aming press conference. So, yun lang. Maraming salamat. Maraming salamat. Okay, i-vlog ko na naman sa mga pensioner, sa pensioner. EFP pensioner at isama na rin natin ang Coast Guard, BGMP, Philippine National Police, lahat ng men in infirm personnel. Ako ay nalulungkot sa lahat ng mga pensyonado na hindi pa nakatanggap. Officer man, enlisted personnel, widows. Bakit ako nalulungkot? Despite of the fact na marami na akong mensahe mula pa ng 2021 hanggang ngayon, iisa lang ang sinasabi ko na mayroon pa kayong matatanggap na pera. Kasi ito na ipasok natin sa isip natin, Kung mali ang sinasabi ko since 2021 may kaso na ako o kaya nakakulong na ako ngayon. Kasi nga nagdadaldal ako ng walang katotohanan. Dagdagan nga natin na ang talino natin at tapang. Bakit ko nasabi ito? Kasi nga marami sa widows, marami sa pensioner, pag pumunta ng PGMC, lalo na principal pensioner, ang sasabihin sa kanila, natanggap nyo na noong 2017-18, ikaw naman na pensioner, tatanga-tanga. Sorry for the word, para dinidiretsa ko kayo, para ma-challenge ko kayo. Payag ba kayo gawing tanga ng mga junior ninyo? Yung kausap nyo sa PGMC is our junior. Yung officer dyan sa PGMC is my junior. Pero bakit pumapayag kayo gawing tanga? At hindi ako tanga magsalita kung wala kayong pera. Ito na lang tandaan ninyo, pag you are retired 2013 pababa hanggang 1950, kung buhay ka pa, you are entitled of that. Provided you recall 2017 June to 2018, mayroon kung i-recall mo lang 100 more or less, 100,000 or 200,000 more or less pumasok sa itim. Okay, isang paalala lang, ma-recall mo. Okay, ganito. Siyempre, kung pag malaki ang amount sa ATM mo, sigurado ako ma-recall mo yung bakit? Kasi mabibigla ka eh. Now, kung hindi ka nabigla, ibig sabihin, hindi ka nabigyan ng sinasabi nating differential ng 2000 to 2013. So, sabi ko nga sa inyo ilang beses, how many times, na wag kayong pupunta ng PGMC kung patanga-tanga kayo. Kailangan may tapang at talino. Wag kayong magpaloko sa mga junior nyo. Okay, may isa tumawag kanina at ngayon pa lang na, paano sir, talagang sinabi na tanggap na namin. Anong gagawin mo ngayon? Oo nga sir, wala na. Pero dapat lumabang kayo. Ngayon, pag sinabi niyang natanggap mo na, diretso ka agad sa Finance Center, kumuha kayo ng PE slip ng 2017 in 18. Kukuha kayo doon. Kung gusto nyo pang mapatunayan, pumunta kayo ng Land Bank, statement of account from 2017 June to 2018 to December. Doon nyo makikita kung natanggap nyo hindi. Pero kayo na nga yung may alam eh. Diyos ko naman, huwag kayong patanga-tanga. Ginagawa kayong tanga. Kaya nga sabi ko nga, sindikato na nga ang PGMC. Kasi kung hindi sindikato yan, bakit linlangin kayo? Yun yung tanong doon. Pangalawa, sa mga widows, ang isasagot sa widows, on process. Nasa Jago. Wala nang kuha kasi binubulaut ko ang kuha eh. Ang Jago, hindi ko pa nabubulaut, kaya ang alibay nila Jago. Pero ang COA, hindi na ayaw nila. Kasi ang COA ang
nagreklamo na, ayaw ko nang ma-bull out kami ng gagong mitra na yon. Oh. Kaya nga sabi ko sa kuwa, kayo ma'am, kayo sir, 4 na kasi nakausap ko na kuwa, dapat yung kuwa, kinukuha rin kayo, sa totoo lang. Kayo ang nagkukonsinti ng korupsyon. Sabi ng isang lalaki, nakuha galing PNP, sir, masakit yung sinasabi mo. Totoo naman sinasabi ko eh. Oh, bakit wala akong kaso? Kasi totoo yung sinasabi ko. Ha, mga kaibigan, okay, yun lang mga kasama. Ha? Bukas magbibigay ako ng link sa lahat ng magsusummiting tayo sa Lunes. Ha? Bukas or bantayan nyo sa Lunes na lang ng maga yung post ko. Abangan nyo. Ha? So mga kababayan, huwag kayong patanga-tanga. Lumabang kayo sa dapat nyo ipaglaban nyo. So yun lang. Ayoko na may mabasa ko na, sir, pumunta ako ng PGMC. Walang sinabi. Huwag na kayo mumurahin ko na kayo doon sa mga kwan. Sorry ha, I will challenge you. Kasi Diyos ko, ang dami kong binasa, sir, di kami kasama. Kalinaw na sinabi ko, kasama kayo, basta hindi nyo natanggap. Okay, maraming salamat. Sorry ha. Sorry sa na-blood na ako katutulong sa inyo, tapos sasabihin nyo lang na, sir, hindi kami kasama. Ay, Diyos ko, apo. Nagisundalo pa naman tayo. Akala ko mga sundalo, isog. Talawan pala. Diyos ko, sorry ha. Salamat.